araw mga kaibigan. Muli tayo mag-upload muli ako ng aking YouTube. Ay, sa YouTube. Ano ba yan? Ang gulo ng aking sinasabi. Yan. Matagal-tagal din tayo hindi ako nakapag-upload ng aking video sa YouTube ko, no. Siguro months ago na. So, ngayon meron akong munting project ngayon dito. Nag-uukay ako kasi babaon ko yung kuryente. Yung kuryenteng yun gamit para sa deep well namin kasi nawalan kami ng tubig noong nakarang linggo. 2 weeks ago na yata nakalipas. So yung electrician pinalitan lang ng wire. So hindi na naglagay ng ano. So hindi na niya linya yung ano yung pag-uukay. So ako na lang ang mag-uukay at ang magbabaon nun. So eto nga, sinimulan ko na ang pag-ukay kahapon pa. Siguro mga halfway yun na ukay ko kagahapon. Tapos hanggang doon. So ito, pakikita ko sa inyo. Ito yung aking ginagawa. Yung gagawin pala. Ito yung dating linya. So pinalitan ng electrician. Tapos itong bagong kuryente niya. So kailangan to bago ibaon. At saka kasi darating na yung snow. Kailangan maibaon na yan. So 1 feet lang naman ang lalim. So ayan, ito yung papasok ko sa PVC flexible. Itong wire na ito D1. Kaya katulad nito D1 siya. So ayan, ito yung aking nukay kahapon. Sinimulan ko ng kahapon. So hanggang doon. Tapos kanina natapos ako hanggang dito kahapon. So ngayon hanggang doon na. Konti na lang yung aking pipikuin kasi itong lupang to medyo matigas din kaya medyo dinamitan ko siya ng jackhammer. Ito, jackhammer. So malaking bagay din yan, nakatulong sa akin lalong napabilis. Tapos yung 20 ko ng pinipiko tapos papalain ko. So hanggang dito lang yung ano natin dyan. Tapos lalabas na rito yung flexible pipe kasi hindi naman pwedeng naka-dispose ng ganyan siya, naka-expose. Nakaganyan lang siya. So bukas darating yung in-order na ayan, ito yung luma. So hindi ko alam bakit pinalitin ng electrician. So hindi ko rin natetesting to kung good pa to So wala tayong magagawa, yun ang ano ng electrician So ayan, hanggang dito yung flexible kakabitan natin. Kabitan ko pala. Hindi pala kayo makakatulong kasi manonood lang kayo sa akin. So ayan. Yan ang aking pinagkakabalaan ngayon. So matagal-tagal din tayo hindi actually meron naman akong ginawa. Pininturahan ko rin yung kwarto namin. Yung kwarto ng nanay ko. So wala na yung nanay ko. So mag-pass away na. So ilang month na rin naman siyang wala. Nasa langit na siya. So anyway, balik tayo sa ating pinag-usapan. So yun na. So konti na lang aking gagawin. So bukas siguro pagdating nung materials na in order, malalatagan ko na yung aking ginagawa. So yun, hanggang dito lang muna para maumpisaan ko na yung pagbukay. Medyo malakas-lakas din ang hangin ngayon, no? Siguro masagpong pakinggan sa video ngayon yun kasi mahangin. Matapos na tayo. Bukas pag dumating na yung aking materialis na in order, mailalagay ko na yung exit. Mahangin lang. Konti lang yung ating ukayo dito.
Kaya mga kaibigan, natapos ko na mag-ukay. Nakumpleto ko na yung pag-ukay ko. So mula rito hanggang doon yan. Hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa may deep well doon. So yeah, pagagapangin na lang dito yung ano na yan, wire na yan. O ibabaon ko lang siya bukas. Dahil hintayin ko pa yung order na flexible 5. So ipapasok ko pa sa loob yan bukas. Sana kung dumating bukas. So yan, okay na. Yan, hanggang dito, hanggang doon sa dulo. Tapos ko na yung aking paghihirap sa pag-hukay. So makakapagpahinga na. Bukas na natin itutuloy pag dumating na yung materialis. So sa ngayon okay na yan. O paano? Bukas ulit. Yan mga kaibigan, araw na Sabado. So kapon dumating yung materialis natin dito sa aking ginagawang paglalagay ng flexible pipe. So ngayon tatanggalin ko muna tong wire. So wala na siyang kuryente, binaba ko na yung sa breaker. Tapos yung wire nirito na rin ang ating gagawin. Yan, ito na yung wire, flexible. So lalatag ko na, tapos binuksan ko na rin yung linya ng tubig sa kuryente to. So pinicturean ko na yan para hindi tayo magkamali. So ayan, ano ko muna, kakalasin muna natin. Okay, gawin muna natin itong linya ng kuryente nya. Alright, para mailusot natin yung flexible pipe. Green and gray. Okay, brown. Right. So, wala nang kuryente ito, binaba ko na rin sa ano. Ayan. Tapos inisin ko tong ano na to. Tapos lulusot ko na yung flexible. Okay, lalatag na natin itong flexible.
nahirapan ako. So, ginawa ko, nilusutan ko ng tali, tapos binacuum ko yung tali para mahigop. Ngayon, katuwang ko yung kapatid ko, ate ko. Ayan, pinapasok na namin yung wire. Sana makakatak namin yung diretso. Game. Takin mo din yung, yung pipe para, ito na pala yun. Ay, hindi, yung dugtungan dun. Teka. Yaw. Hindi, malayo pa. Dugtungan pa lang ito lumabas eh. Yan. Kaya mga kaibigan, naubusan ako ng anong tawag dito, ng memory do sa isa kong phone. So dito tayo sa kabilang phone, sa harapan lang ang camera nito, wala tayong camera sa likod, sira to kasi. So ayun, nagawa na nga namin yung may pasok yung wire sa loob ng flexible. So sobrang hirap. Ate ko napagod din. So ayan, ikakabit ko na ngayon yung wire ito. Ibabalik na natin sa linya para magamit na yung tubig. So ayan. So ang ginawa ko pala para maipasok dito sa loob ng flexible yung wire. Gumamit ako ng tali, yung kapal-kapal, tapos nilagyan ko ng plastic sa dulo. Inilusot ko rito sa butas, dun sa dulo. Ngayon, ginamitan ko siya ng vacuum. Itong vacuum na to, hinigop ko dito sa dulo. Ate ko nandoon, siya yung nagpapasok ng tali. So yun, awa naman ng Diyos, nagawa namin kahit medyo hirap, nahirapan din ate ko. Kasi yung balat ng wire at saka tong tubo, pares goma. So syempre hindi siya dudulas, hindi kagaya ng galitong tubo, yung flexible ay yung pipe. Madulas yan. So kahit na isuksok mo lang yan, tsaka kung tubo lang yan, isa-isa, 10 feet ang taas ng isang tubo eh. So pwede mong isa-isa yun ipasok. Ito talagang straight na 50 feet eh. So ganun pa man, nailusot namin kahit medyo mahirap. So ngayon, ang gagawin ko na, itatap ko na rito sa dating connection niya. So yun. At tapos noon, ililibing na natin, ibabalik ko na yung mga lupa. Pasensya na kayo kung nawawala minsan yung ko. Etong camera to sa harapan lang ng cellphone to kasi yung camera na ito sa harap, sa likod sira. So puro harapan. So papakita ko lang sa inyo to. Yan. Yun. So yun na. Ang gagawin ko na ano na natin, ikabit. Okay? So yan, ilusot na natin. Pero bago natin makalimutan, lusot muna natin tong kanyang cover, tapos ilulusot natin dito. Ayan. Okay. Aray ko. Tapos pasok natin dito sa loob to. Nakikita nyo ba? Ayan lang. Okay.
Patake ng konti. Tapos saka natin ilalak. Okay. And then nailak na yan. Hindi na siguro mababaltak yan. Saka natin itap dito sa kanyang linya. Right. Natin gray sa green. Gray sa green. So, sunod natin yung white sa yellow. Yun yung kanyang linya eh. Hindi tayo pwedeng magkamali dito. Kailangan natin ibalik yung dating takbo niya, walang yung likod na paa niya hindi lumulukot eh. Tumatalon-talon niya pag tumakbo eh. Parang kanggaro eh. Yun naman ang takbo niya eh. Parang nagbabounce na bola. Sabot ka na? Siyempre, bago natin itakpan, titingnan natin yung picture kung tama nga ba yung pagkabit ko. So, yan. Pogi ko no, pag gising, pag tulog pangit. Alright. So titingnan natin ngayon yung picture. Kinunan ko kasi ng picture to para pagbalik natin, para sigurado hindi tayo magka-problema. Tignan natin dito yung ito. So gray sa green. Tapos red, white. Okay, tapos. So ayan. Kinunan ko siya ng picture para sigurado po tayo, no, hindi tayo magkamali ng balik. Kahit alam na natin yan, siyempre, hindi naman natin linya itong ng galitong, anong tawag dito, pump. Mahirap na. Mas mahal yan kaysa yung pinagawa nung may nilinda yung yung nawalan ng, hindi kasi nag-automatic yung motor. Kaya ayun. So, yun. Naikabit na natin. So, tama naman lahat. Ang gagawin ko naman, ibabalik ko na yung cover. Okay? So, ito. Ibabalik na natin yung cover. Okay. That's it. Ang problema, saan yung katala? Wala yung katala. Ayan. Videoan ko na. So yun, higpitan ko na. Higpitan na ang tornilyo. Okay. Okay. Right. Yan, ibalik ko na. Ibalik na natin, ayusin ko na yung wire para tambakan na natin yung Right. May ibon pa. Ngayon naman, binalik ko na doon sa loob yung wire. Ikakabit muna natin yung linya kasi naikabit ko na yun doon sa dulo. So hindi ito naman sa loob. Para gumana na yung tubig. I-connect muna natin. So dito tayo sa loob. Wow, dami lumilipad eh. Dami nagliliparan. So yan. Dito muna tayo sa loob. Tapos pusin ko lang yung camera ko para kitang-kita nyo. Yan. Gumamit lang ako ng cellphone camera sa harapan. So asan na? Ayun mo yan. Alright. Uy. Balik muna tayo ron.
Yun na. Ilusot na natin. Ilusot ko na pala. Babalik ko na yung kanyang wire. Pasok natin itong isa. Right. Good. Yun na, naibalik ko na. So, syempre, i-on na natin yung ano niya, yung breaker para gumana na itong tangke. So, tara, i-ano muna natin. I-on. Ito yung breaker niya. So, i-on ka na. Sa dalawa. Naka-on na. Okay, balik tayo dun. Balik tayo dun sa di ba ba? Tingnan natin kung gumagana. Kung sumabog ba? O ano? Hindi. Hindi sasabog yun kasi kung sumabog yun, nag-shutdown na rin sa breaker. Ang kalbo gumagawa na. Tingnan natin. Tingnan natin. Ito na. Nagkarga na siya ng tubig. Ayan. Ang ganda lang ng ano rito, oh, tangke. Tapos ayun din yung ito yung ano niya, switch niya. Kasi nung nagka-problema to, mga kaibigan. Totally hindi siya naggumana yung pump. So tinerace ng electrician. Ako dapat nung una ko sitingin, hindi ko kagad in-inspect, baka ito lang ang sira. Kasi ito lang hindi pinalitan nung ano nung gumagawa kasi usually kasi everyday kada gamit mo ng tubig automatic yan, nagsi-switch lock, switch lock, on and off yan So na-stuck yata yun. So anyway, nandiyan na yan. So hintayin na lang natin mag 60, ayan, gumagana na siya. Ito. Ayan. So wala siyang ingay. Yun yung ibig ko sabihin. Maganda ang kaibahan ng ito. Ang galing. Talagang quiet. Maririnig mo lang to pag nag-automatic click. Pag nag-gano na siya. So okay na, may tubig na. So far okay naman yung trabaho natin. So ayan, nasa 50 na. So hintayin natin mag 60, mag-automatic to Biro mo, ang sinusuplayan na itong tubig na to, dalawang bahay. Yung malaking bahay dun sa kabila. Mamaya i-ano ko sa inyo. Hintayin natin mag-automatic lang. So quiet na quiet Hindi kagaya ng mga motor sa atin.
Bagay, ang motor nito nasa ilalim, nandun sa pinaka deep well. Ayun, nag-automatic na. So, sobra sa 16 to ano nyo. So, okay lang. Anyway, may tubig na, balik tubig na tayo. Ngayon, ang gagawin ko naman ngayon, kung makikita nyo, marumi yung kasi nasa ilalim tayo ng nasa basement tayo. Ito yung itaas namin. Ito yung pinakailalim sa lupa, yung basement. So, anyway, okay na. So, tatakpan ko na yan, tapos, tabunan na natin yung yung tubo para matapos na. Alright, masyado na mahaba to. So yan, tabunan na natin yung ating dito, yung ating inukay. Yun, ang tagal sagot, no? Ang dali lang. So, tabunan na natin. Alright. Ay, ano lang, namigas na.
ito na ginamit ko para mas magaang kaysa yung pala, kasi yung pala parang mas mabigat isandok. Ito kakalagayin lang natin na gano'n, no? Hindi gano'ng mahirap. Kasi pag pinala ko, nahirapan ako. Yung pinala ko eh. So, ko kung yung process ko. Konti-konti lang. Gusto yung project ko. Tapakan. Yan. Maganda kasi ito, nahalukay mo lang pati yung baril sa baba. Yun na mga kaibigan, sa wakas natapos na natin yung project ko. So ayan, natabunan na natin lahat. So mula diyan, ano na natin, naibalik ko na yung lupa. Ayan. So ito na yung kinalabasan. So sayang nga lang, kung kita nyo, sayang nga lang kinapusto. So dapat hanggang dito sa ibabaw. Hanggang dito lang, oh. Kaya ginawa ko, tinipang ko lang muna. Para at least safe na yan. Diba? Kasi malapit na mag-snow, kaya kailangan i-safe na natin. So ayan, hanggang dito na lang ating vlog, ang video. So maraming salamat po muli sa lahat na nag-subscribe sa aking YouTube channel. So pasensya na kayo kung ngayon lang ulit ako magkakapag-upload. So yun, I love you all. Bye for now.